Guys, yan. Mga pag-journal ulit tayo. For today, actually, for the past 3 days, sobrang productive natin. Hindi lang natin, pati yung mga agents natin. Why? Because in the past 3 days, nag-set up tayo ng sinet up natin ng Claude Code, pero ang gamit nating brain is from DeepSeek. And guys, sobrang tipid. As in, sobrang tipid. Sobra. Hindi ko in-expect. Kasi sa Claude, dati, kapag di ba nga nagkukwento ko sa inyo dati, sabi ko na sobrang galing talaga ni Claude Code. As in, kaso nga lang, nauubos ko agad kasi yung limits. As in, napakalakas kong kumonsume ng token. So ngayon, na-try natin to using DeepSeek API. Tapos, bali Deep Claude. Deep Claude na yung ginagamit natin. And guys, grabe, sobrang powerful. Wait lang, meron ba akong... Ayan. Sobra. So, in the past 3 days, first day, nag-set up tayo ng ating second brain sa ating vault sa Obsidian. So, yung Obsidian, guys, sobrang tagal ko na siya ginagamit. I think, college pa lang ako ginagamit ko na siya eh. So, that's around... Basta college pa lang ako ginagamit ko na siya mga 2022? 2021 yata. Basta, bago pa lang siya nun. As in, yun na yung note-taking app ko. And ngayon, na-level up natin siya kasi kontrolado ni Claude lahat. Tapos, ini-instruct ko lang siya kung ano gusto kong gawin, gusto kong makita. Tapos ngayon, sobrang organized ng second brain natin. So, divided siya sa three aspects. So, business, trading, personal life. Then yung business, divided pa siya sa sa subcategories: YouTube, web, digital, etc. So yun, yung trading kasi, although business siya, kailangan niya ng separate talaga eh. Separate, so naka-separate aspect siya kasi sobrang masalimutin. So yun, sa personal naman, may mga subcategories din. So yun nga guys, first day, sinet up ko yun, lahat, skills na dapat gamitin. Tapos, yesterday naman, nag-install ako ng additional skills. And then, pinalish natin, gumawa tayo ng content pipeline para sa YouTube natin. Para sa YouTube natin na kay Shun. Kay What the Fork. Which is, Shun na nga, papalitan natin yung pangalan. Tapos, so yun, grabe. So, gumawa ako ng content pipeline, lahat ng skills in-install natin na mga gamit natin. Kasi nga, guys, yung content natin doon is kind of a live essay with motion graphics using hyperframes. And guys, super automated nun. As in, so nag-i-spawn ako ng multiple agents, I think 7 agents para lang kay What the Fork sa isang single video. And kung Claude API ang gamit natin, ubus agad yung top up natin. By the way, $10 nga pala yung tinop up natin para kay DeepSeek API. And nakaka $3 pa lang tayo for 3 days. So that's averaging $1 per day. Sa first day natin, actually, it's 1.3. Tapos kahapon naka 1.4 yata tayo dollars. Ngayon wala pang 1. As in, sobrang tipid talaga. Parang 0.7 pa lang ngayon. Oo, sobrang tipid. Tapos ngayon kanina pa ako gumagawa mga 5 hours na ganyan. Eh, kapag kay Claude, ubus agad din eh. Pero yun nga, alam ko na mas matalino si Claude when it comes to front-end design, designing creativity. Pero si DeepSeek V4 Pro, napakagaling din. And actually, pantay sila ni Opus when it comes to benchmarks.
And that's why, kaya naman, ayun. Tapos, so sobrang galing nga talaga ni DeepSeek. Hindi ko in-expect. Tapos, Claude, ayun nga, sobrang dami nga, so kahapon pala, isa sa dahilan kung bakit sobrang taas ng token consumption natin is because nagsagawa tayo ng one-time setup for Graphify para mas less yung consumption or burning ng tokens natin. Which is ramdam ko ngayon kasi grabe, nakaka 0.7 pa lang ako. Pero yun nga, may nakita akong another flaw today, which is nag-try tayo mag-spawn ng agent. Tapos ang laki ng token na kinonsum niya. Yun pala, it's because walang memory yung sub-agents natin. So we need to set it up. We need to configure it again, maybe tomorrow. Kasi ngayon tingnan mo, 11 minutes nag-create tayo ng test video. So automated yon. By the way, for context, kasi lumalayo yung sinasabi ko. So, for context, for this day, gumawa tayo ng pipeline for faceless channels. So, i-revive natin yung ating dead channels na may less than 300 subscribers. So, the first one has 73 subscribers. Second is 299. Third is 131. So, i-revive natin yun. Actually, meron pang dalawa na pwede natin i-revive. But for this one, yun muna i-revive natin. And, guys, yun nga lang, matagal yung pag-setup niya because kailangan kong i-customize according to my liking. And kailangan din talagang i-construct siya in a way na hindi siya confusing. Also, ang masasabi ko lang din ngayon is si V4 Flash, wala siyang vision capability. So that's why kapag gusto mo nang mag-send ng screenshot, it is better for Pro, dapat i-assign yung mga ganong task. So ayun, nag-brainstorm kami ni Flash and then transfer ko din kamalaunan kay Pro kasi nga kailangan, and nag-send ako ng handover document for Pro to understand what we're talking about previously. So yun, and ngayon it's creating the video. So 13 minutes na. I think hindi pala. Pwede ka akong para kasing one at a time yung one at a time yung generation ng video. So probably maybe mag-spawn tayo ng multiple agents. Pwede ba yun? I don't know. Pero itatanong natin yan kay Claude, which is actually si DeepSeek yun. Pero kasi under siya ng Claude Code Terminal. Pero ayun na nga, yun yung pinaka main agent natin, si Claude Code. Pero yung parang brain lang na gamit natin is si DeepSeek. So, it's DeepSeek inside Claude Code. Yan. Yun, sobrang I know na it's very good. And also, very simple lang. Very simple lang talaga yung setup. Kasi, hindi na complex yung video natin, unlike before sa mga shorts na ginagawa natin na as in kailangan ko pa talagang mag-generate ng video through AI. Ngayon hindi na, as in generate lang tayo ng image and then stitch everything, add sounds, basta ambient lang. So yun, then finish na. That's for faceless. Ang challenging lang is yung sa main channel natin, parang standing main channel. Kasi itong channel na to, ito yung main talagang channel natin. Ito.
So, ito talaga yung main channel natin. Kaso nga lang, walang subs. So, nadagdagan lang tayo ng isa. Bale, 7 siya. Ngayon, 8 na. So, thank you sa nadagdag. Tapos, ayun nga. Sobrang bilis. And, yun. Yung sa channel natin yun, na standing na main channel, which is yung si What the Fork. Ano kasi, medyo challenging yung content. Ang ingay ng mga motor dito, grabe. Kasi magre-record ako, parang ganito, magre-record. And then ipaprocess ngayon, nag-load yun. And then mag-insert ng motion graphics, etc. Tapos, ang problem ko dun is, paano ako magre-record? Diba? Kasi ang challenge dun may script. Paano yun magmumukhang natural na hindi ko binabasa? So, dapat ba kabisado ko yung buong script? Parang hindi ko kaya kabisaduhin. Mas gusto ko yung sasabihin ko lang out of my mind. Kaso nga lang, lalayo siya sa script nga na ginawa ni Claude, which is dapat is aligned kami. Kasi nakaset na yung scenes, kung anong plano, etc. Kaya dapat babasahin ko nga so that ba meron tayong teleprompter? I don't know. And also, saan yung setup natin? Diba? I'm not so sure nga talaga. Pero guys, wait lang. Ayun, inan lang natin kasi hindi nag-auto-approve yung hindi siya nag-auto-approve si Claude. Kailangan ko pa rin i-approve. Kailangan kong mag-yes. Siguro tatanong natin yun next time. Pero kasi mas maganda na manual approve kasi minsan kailangan natin i-check talaga yung mga bagay-bagay. So yan, yun. Gumagawa tayo ng 17 minutes na yung nakalipas. So, gumagawa siya ng video for the first channel. It's actually finance channel. Finance related channel. And tingnan natin kung anong magiging output nun. Hihi. Sana maganda. And also, ang challenge dyan is paano natin siya mapapalago yung channel na yun. Kasi kahit mga sabihin natin 1K, masaya na ako dun. Kasi yun yung requirement eh. So 1K subs and 4K watch hours. Yun ang kailangan natin. Okay? Sa ating What the Fork channel, kay Shun, meron na tayong 486 watch hours. Lahat yun galing lang talaga sa live streaming. Kaso nga lang, wala na kasing nanonood ng live streaming natin. And hindi rin interesting yung ginagawa natin. Di ba nag-start lang yun as journal channel? Parang journal channel. Tapos, lumago lang siya dahil nga sa Roblox. And thankful ako sa mga viewers ko na Roblox fanatics na nakakalaro ko sa Roblox. Pero kasi ngayon sobrang busy, hindi na ako nakakalaro, wala na akong time maglaro, so hindi ko na rin sila nakakalaro. So video rendered na siya. Ang galing. So yun, around 20 minutes siguro, or 21 or 22 minutes para sa yeah. Wait. Guys. Tignan nyo. Ay. Papakita ko ba dito? Hindi pala pwede. Kasi baka ma-flag ako ni YouTube na parang same content. Kasi magaling yung nila algorithm.
Tsaka merong vision capabilities Gemini. Baka sabihin, ang tawag dun, yung parang sinicirculate mo lang yung content mo sa other channels mo. Basta ganun. So yun. Sobrang saya. Sobrang dami kong pwedeng gawin with these agents. Grabe. Actually, pwede pa nga tayong lumipat sa reasonings. Kaso nga lang, wala na. Parang okay lang din naman ako kay Claude Code. Tsaka maganda yung mga skills niya. Mas madami. Kasi mas sikat siya, so mas madaming skills and MCP na makukonect ka. Yun. Kaya, grabe. Claude Code and DeepSeek. Deep Claude, napakagaling. I-optimize lang natin yan. Actually, ang ganda nga ng Obsidian Vault ko eh. Next time, gagawa tayo ng multiple agents. Parang i-improve pa natin, i-enhance pa natin yung agents natin para mas efficient sila and also super fast ng delivery ng output para sa mga content natin. And hindi lang yan. Ang next plan ko pa is, aside from this, kunwari, stable na to talaga. Grabe. If maging stable na to, we'll next move to setting up our trading bots. And I'll make sure na profitable tayo doon, ha? Sa ating magiging trading bots. Tapos, after that, move tayo sa digital business. I know na hindi pa successful itong YouTube channel natin, even the trading. But if meron na tayong taga-manage na agents, para tayong napakaraming employees with multiple businesses, mag-scale out tayo. Next natin na gagawin is digital business, which is so good. And after that, I think is physical business like solar. Isa yun sa vision, sa part ng vision natin, solar business. Kasi nga, magpapakabit tayo ngayon dito ng solar power system. And hindi pa naman yun, matagal pa kasi pre-order yung mga gamit and also umuulan. Ayaw nating magkabit ng umuulan. Siyempre magkakabit. Pero may nakakausap na tayo na tao. And kinausap na rin natin siya about sa potential collaboration. Pero sabi ko naman na it's still in the plans. But gusto ko talagang i-push because it's business. And it's a space na medyo mataas yung barrier to entry, but we can enter because of our background sa electrical engineering and stuff. So, i-leverage natin ng AI sa lahat ng gagawin natin. And that's it for now. That's it for today's journal. And I know, yes, ngayon lang ulit tayo makakapag-upload sa dito kay Shun Agero channel. And yeah, thanks guys. Hindi ko kasi ito ma-upload dun sa isa kasi gusto ko siyang iayos natin yung content ng What the Fork channel na para siyang personal vlog and personal life essays yung content. Sa life essays, sana talaga imamatch natin yun sa feed ng other countries. I don't know, maybe US or any English speaking countries.
para siyempre para mataas yung RPM. And yun lang naman. Guys, thank you so much for watching. Self, thank you so much for all the sacrifices. Alam mo yan. So yun lang. Thank you. Self, matulog ka na. Kasi kanina ka pababad sa mga agents mo. Good night, guys. Bye-bye, guys. Good night.